Akala ni Ana wala nang hahabol pa sa kanila nang tumumba na rin ang natitirang sasakyan. Pero paglingon niya ay bigla na lamang may sumulpot na tatlong big bike. Nakita rin niya agad na marurotang sasakyan ni na Axel, Nathaniel at Tito Levi para agad na sumaklolo. Ngunit lalo siyang nagulat dahil ang tatlong malalaking truck na nakita lang niya kaninang tumatakbo ng normal, kaya di niya inakalang kapanig din ng kalaban ay biglang pinalibutan ng tatlong sports car. Lorenzo, natrap si na Axel! Pahiyaw na tawag ni Ana sa asawa dahil sa magkahalong takot at pag-aalalang nadarama niya. Di para sa kanila kundi sa kaibigan, pinsan at tito nito. Dagdag pang patuloy pa rin silang hinahabol ng tatlong big bike at palitan na binubunggo ang kanilang sasakyan. Nagpapaulan din ng bala ang mga ito. Baka kung ano nang mangyari sa kanila. Tulungan mo sila please. Agad naman nilingon ni Lorenzo ang sinasabi niya. Inutusan ng driver na iatras ang sasakyan habang kumukuha ito ng malakas na armas. Marahil di inaasahan ng mga nakamotorsiklong humabol sa kanila, naatras sila kay tumalsik ang isa sa mga to at siyang bumubunggo sa likuran. Nakita ni Ana binuksan ng kanyang asawa ang pinto ng sasakyan habang patras ang kanilang pag-andar para saklolohan sina Axel. Nilabas ni Lorenzo ang kalahati ng katawan, nakipagbakbakan sa dalawang motorcycle rider. Aminado siya na sa kabila ng kanyang kaba at pag-aalala. Napahanga siya ng kanilang asawa dahil sa walang takot itong pakikipaglaban hanggang sa napatumba na rin ito na isa pang rider. Mukhang matibay at mas magaling ang natitirang motorcycle rider, nagagawang magpaikis-ikis ang takbo habang patuloy ang paghabol at pagbunggo sa kanilang sasakyan habang nakikipagpalitan ng putok sa kanyang asawa. Nag-alala si Ana nang marinig niyang naubusan ng bala si Lorenzo. Agad siyang napatingin sa nakabukas pa rin itong bag punong-puno ng armas at kagamitan. Wala siyang alam sa paggamit kahit isa man sa mga yon. Pero dahil mahilig din siyang manood ng mga action movie, kaya nahulaan agad niya kung anong kailangan niyang iabot sa asawa niya. Ngunit naisip niya mas madali kung bibigyan niya ito ng bagong armas kaysa bala. Babe, armas! Malakas na tawag niya rito habang nasa labas pa rin ng sasakyan ang kalahating katawan nito. Mabilis niyang ibinigay dito ang armas na kinuha niya sa bag nang lumingon si Lorenzo. Mabilis din itong kinuha at muling nilabas ang ulo para ituloy ang pakikipaglaban. Habang patuloy ang pakikipaglaban ni Lorenzo sa natitirang kalaban na humahabol sa kanila, hindi niya maiwasang panoorin to. Kitang-kita sa bawat kilos ito ang pagtupad sa pangako na hindi nito hahayaan na magalaw ng mga kalaban kahit dulo ng daliri at buhok ni Ana. At napakaswerte niya na kapag asawa siya ng lalaking handang ibuwis ang buhay, maprotektahan ng taang mahal niya. Ngayon, mas masasabi na ni Ana na hindi siya nagkamali ng taang minahal at pinakasalan. Sa wakas, napatumba na rin Lorenzo ang natitirang kalaban. Tumalsik muna to sa bubong ng kanilang sasakyan dahil sa lakas ng pagkakabunggo dito. Matapos mawalan ng kontrol sa motorsiklo dahil puro tama na ito ng armas sa balikat at dibdib. Dahil doon, kaya lalo siyang humanga sa kanyang asawa. Manang-mana pala ito sa mga magulang na magaling makipaglaban. Wow, ang galing-galing mo rin pala, babe. Di napigilang bulalas ni Ana at napapalakpak pa siya sa sobrang tuwa. Noon naman siya nilingon ni Lorenzo at tila nagmamalaki, kumindat pa ito sa kanya. Ikaw lang tong walang tiwala sa asawa mo eh. Wala akong sinabing gano'n ha, pero aminin mo lalo ko na in love sa akin no. Para nadyo pa nito sa kanya at saka ipinasok ulit sa loob ng sasakyan ng buong katawan bago sinara ang pinto. Bumalik ito sa tabi ni Ana at hinalikan siya sa mga labi. Wala pa nga ito sa kalahati. Nang husay ko eh, baka lalo kang ma-love pag nakita mo na ako na nakikipag-hand-to-hand combat din. Pabiro nitong wika. Gayunman batid ni Ana na nagsasabi talaga to ng totoo. Ewan ko sa'yo, ang yabang mo. Natatawang napailing na lang si Ana. Medyo kumalma rin ang kalabog sa loob ng dibdib niya dahil sa wakas tumigil na rin ang putukan sa paligid nila. Pero naulinigan pa rin nila ang malalakas na putok mula sa pinanggalingan nila. At sa halip na mag-alala sa mga naiwan, mas pinili na lang ni Anang magtiwala sa mga to. Nasaksiyan naman mismo ng mga mata niya na kayang-kaya ng pamilya at mga kaibigan ni Lorenzong talunin ng mga kalaban. Maya-maya'y huminto ang kanilang sasakyan nang malapit na sila sa tatlong truck na nakapalibot kina Axel. Muling nilabas ni Lorenzo ang kalahating katawan habang may hawak na armas at unang binaril ang truck driver na nasa gitna. Naglabas to ng armas. Nilabas sa bintana para sana barilin sila. Ngunit di hamak na mas mabilis ang kamay ni Lorenzo sa pagkalabit. Inutusan naman ni Lorenzo ang driver na iikot sa kanan ng sasakyan para sa isang truck driver naman ang harapin nito.
Medyo nasasanay na si Ana sa mga naririnig at nasasaksihan niya. Unti-unti tumitibay ang loob niya kaya di na siya gaano nagulat nang mapuruhan din ng kanyang asawang pangalawang truck driver. At kahit nauna silang paputokan ng panghuling truck driver, nakampante na rin siya na kayang-kaya yung harapin at labanan ni Lorenzo. Di na siya nakaramdam ng takot at pag-aalala at yun naman talaga ang dapat. Ngayon na alam niyang ganito pala ang buhay meron ng lalaking na pangasawa niya. Simula ngayon mas magiging matapang pa siya at mas patatatagin ang kanyang loob. At di rin siya mahihiyang magpaturo kay Lorenzo o sa pamilya nito kung paano makipaglaban. Di porket natuklasan niyang delikadong buhay na meron ito, aatras siya sa kanilang pagmamahalan. Sa halip, sasamahan niya si Lorenzo na harapin at labanan ang mga taong gustong manakit dito at di lang sa kanya, kundi sa pamilya at mga kaibigan nito na tinuturing na rin niyang kapamilya at kaibigan. Lalo na kapag nagkaanak na silang dalawa, kailangan ngayon pa lang matutunan na ni Ana kung paanong poprotektahan ng sariling pamilya balang araw. Hindi rin niya papayagan na may manakit sa kanila o kahit mangguluman lang. Isang buwan na rin simula nang may magtangka sa buhay ni Ana at Lorenzo. Sa awa ng Diyos wala namang nasaktan sa kanila, kahit isa man sa pamilya o kaibigan ng kanyang asawa. Nung araw din yon nalaman nila ang totoo na grupo ng spy soldiers ang lumusob sa kanila, kasama na iba pang sindikato na may galit sa pamilya ni Lorenzo. Ginamit lang daw ng asawa ang pangalan nito para magbigay utos sa buong spy soldiers para patayin sina Lorenzo at Ana. Sinamantala naman ng ibang grupo para pagbagsakin ng pamilya ng kanyang asawa. Pero kahit isa man sa grupong yon, di nakaligtas sa otoridad. Lahat nakakulong na. Maliban sa mga namatay sa engkwentrong yon, bagaman at walang kinalaman sa paglusob, nakulong at nahatulan pa rin ng ama ni Andrew dahil sa pagiging drug lord nito. At dahil wala namang kinalaman si Andrew sa kagagawa ng mga magulang nito, kaya hindi ito nadamay. Gayunman nagpakalayo-layo na rin to matapos mahatulan ng mag-asawang Rojas. Nang dahil sa insidenteng yon kaya hindi agad natuloy sa kanilang honeymoon sa Australia sina Ana at Lorenzo. Kailangan muna nilang siguraduhin na talagang wala nang banta sa kanilang buhay. Ngayon lang sila nakaalis para ituloy ang pagpupulot gata sa ibang bansa. Madalas ka bang pumunta rito na nag-aaral ka dito sa Australia? O sisa ni Ana sa kanyang asawa habang nakahiga sila sa dalampasigan. Kasalukuyan nasa isang sikat na island sa bansang iyon. 2 araw na silang naroon at isa sa inaabangan nila tuwing umaga ay ang sunrise. Pagkatapos silang panoorin yon kanina, naligo na sila sa dagat. Umahon sila na magsawa na si Ana sa ganda ng dagat kahit ang totoo di talaga yung nakakasawa. Parang naawa lang siya sa balat ni Lorenzo na sobrang namumula pag tumagal sa ilalim ng sikat ng araw. Palibasa, sobrang puti, kutis mestizo. Bukod sa napakasarap maligo sa dagat, matatagpuan din sa islang yon ang dinadayong aquarium ng mga turista. At ang nakakatuwa, pag-aari pala ng pamilya ni Lorenzo ang islang yon. Yup, dito kasi nag-relax kapag pagod na ako sa city, sagot nito. Lalo na kapag na-stress na ako sa dami ng projects and activities sa school. Minsan nga tinatakasan ko lang sabay punta rito. Natatawang dugtong pa nito. At malamang may kasama kang chicks. Casual na komento ni Ana kahit ang totoo'y kumirot ang dibdib niya sa ideyang iyon. Kaya siguro nakarelax ka dito. Hey, that's not true. Mabilis itong umiling. Kaya nga nasabi ko sa'yo kanina na kahit ilang balik na ako rito, ngayon lang ako nakaramdam ng gantong happiness at excitement kasi kasama kita. Kasama kong asawa ko. Inirapan niya ito kunwari. We, maniwala naman ako sa'yo sa dami ng magagandang babae dito. For sure sa mga classmates mo palang tiba-tiba ka na. Itinaas ni Lorenzo ang kanang kamay. Promise po, wala talaga. Puro kaibigan ko lang dinala ko rito at saka alam naman nila na tong lugar na to kaya tumaday talaga sila rito. Yun lang, walang nakakaalam na kami ang may-ari nito. Ayokong sabihin baka magpalibre pa sila sa akin araw-araw. Pabirong wika ni Lorenzo na ikinatawa lang ni Ana. Kapag ko ay matamis na nginitian siya nito. Ikaw lang kayang babaeng pinangarap kong dalhin sa lugar na to and it's happening now. At sa tingin ko mas naging perfect tong isla dahil sa presence mo. Nagdududang tiningnan pa rin niya ito kahit na kinikilig na ang puso niya. At binola mo pa ako, Mr. Mondragon. I am just trying to be honest here. Napangiti na rin siya sa wakas at pinisil ang chin ng asawa. Of course, I believe in you.
Asawa na kita at nangako ko sa Diyos sa araw ng kasal natin na since that day paniniwalaan ko ng lahat ng sinabi mo dahil mahal na mahal kita. Her smile becomes sweeter. Lahat-lahat. Nangislap ang mga mata ni Lorenzo sa tinuran. Kitang-kita sa mga mata nitong nagustuhan nito ang narinig mula sa kanya. Thanks babe, pero hindi mo naman kailangan gawin yon. Although hindi ko naman talaga kaya magsinungaling sa'yo, lalo na kapag alam kong masasaktan ka ng sobra. Maliban na lang kapag siguro kailangan talaga. At siguraduhin mo lang na ikatutuwa ko yon. Tukoy ni Ana sa huling sinabi ng kanyang asawa. Maraming lalaki nagtatago sa past nila sa kanilang asawa. Bandang huli malalaman na may anak na pala sa tuhod. The good thing I was a good boy before. Hindi ako ng helmet. Ika nga, safety first. Nakangising depensa nito. Sa'yo talaga, hindi. Kaya't sigurado ko na ikaw na talaga ang gustong bigyan ng lahi ko. Sama na naman sana ang loob niya at magsiselos kahit alam naman ni Ana na walang kinalaman sa buhay mag-asawa nila ngayon, anumang nakaraan nila ni Lorenzo. Ngunit sa halip napangiti na lang siya, hindi niya napigilan ang kiligin. Siguraduhin mo lang, mabait ako, oo. At hindi ko sisisihin ang anak mo pagkabinata kung sakali man. Pero hindi ko matatanggap na may kahati ako sa'yo, Lorenzo. Gets mo ba? Nakangiting tumango ang kanyang asawa. Ganon din naman ako eh. Gusto ko na akin ka lang, babe. Muli nitong tinaas ang kanang kamay at nangako. And I promise, hindi mangyayaring iniisip mo. Walang magiging kahati sa akin dahil sayo lang ang puso ko. Kailangan pang marinig ni Ana mula sa kanyang asawa. Patunayan na talagang siya lang ang babae sa buhay nito. Siya ang kasal dito at sapat na yon. Masyado lang talaga siguro niyang mahal kahit napaparanoid siya ng ganito at kung ano-anong iniisip niya. Naramdaman niyang sumunod sa kanya si Lorenzo na maglakad siya papalapit sa tubig. Yumakap to mula sa kanyang likuran nang sumayid ang tubig sa paa niya at huminto siya. Before I met you, I never knew that I was able to love somebody this deeply. Buong pagmamahal sa kanya na habang yapos siya nito na mahigpit. Napangiti lang si Ana at nakasandal sa matipunong dibdib nito habang nakatanaw sa dagat. Nakadagdag sa ginhawang nadarama niya ang banayad na araw na humahampas sa talampakan niya. I mean, nakita namin sa parents ko, sa mga tito ko at sa mga ninang ko, sa mga kapatid ko at sa mga kaibigan ko ang ganitong klase ng love. Sa wagas na pagmamahalan ng nanay at tatay mula bata pa ako. Pero hindi ko akalain na ganito pala kasarap ang feeling. Yung tipong parang wala ka nang hihilingin pa kay God. Kasi bigay lang niya sa'yo yung taong mahal mo, sobra-sobra na. May humaplos na mainit na palad sa puso ni Ana. Dama niya ang sinseridad sa bawat katagang lumalabas sa bibig ni Lorenzo. Their love stories were indeed beautiful. Kapag kway dagdag pa rito ng pagdikitin nito ang mga pisngi nilang dalawa. Pero mas favorite ko ang love story nating dalawa. May kakaibang twist. Pangalan ng kapatid ko minahal mo without knowing. Ako pa lang nasa likod nun. Ang taang mas mahal na mahal ka? Natatawang hinalik ka ni Lorenzo ang kanyang pisngi. Iba rin kung magbiro ang tadhana, no? That made her smile as well. Bahagya niyang nilingon ang kanyang asawa habang nakapaskil pa rin ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Tama ka. Mabuti na lang at naniwala ako sa sinabi sa akin noon ni nanay at tatay na kapag feeling mo raw natagpuan mo na ang tunay na pag-ibig, dapat kumapit ka lang sa taong yon, sa pagmamahal na yon. Lumapat ang pagkakangiti nito sa sinabi niya. Ngunit bigla ring sumeryoso kapag kwan. But what if nagkataon na wala sa buhay ni Jason si Amelie at kayo talagang unang nakita, tapos nagkataon din na nagkagusto siya sa'yo? Sino sa amin ang pipiliin mo? Tinatanong pa ba yun? Natatawang sagot niya. Siyempre, ikaw ang pipiliin ko dahil ikaw naman talagang minahal ko and I will choose you over and over and over again. Nang dahil sa tanong na yon ng kanyang asawa, nagkaroon siya ng ideya na ibalik dito ang tanong na yon. Paano kung ganoon din ang nangyari sa amin ni Amelie? I mean, what if nagkagusto siya sa'yo nung time na inakala mong ako siya at ikaw ang pinili niya at hindi si Jason? Then suddenly, bigla akong dumating sa buhay mo at nalaman mong totoo. Sino sa amin ang pipiliin mo? I will choose you in a heartbeat. Mabilis na sagot ni Lorenzo habang puno ng kaseryosohan ng mukha. And I will keep on choosing you. Muling sumili ang magandang ngiti sa mga labi ni Ana at ramdam niyang umabot yon hindi lang sa mata niya kundi higit sa puso niya. Alam na alam mo talaga paano ako pakiligin. Wala kayatang sinabi na hindi ako na in love lalo sa'yo eh.
Expert ka talaga sa pambobola. Mahal na mahal lang talaga siguro kita kaya nagiging corny ako pagdating sa'yo. Natatawang harap siya kay Lorenzo habang magkadikit pa rin ang kanilang mga katawan. Pagkatapos saka ito yumapo sa kanyang bewang na tila naglalambing. Bakit, ayaw mo ba? Sino nagsabing ayaw ko? Puno ng kapilyahan na hinagod niya ang likod nito. Gusto mo, patunayan ko pa sa'yo ngayon eh. Kitang-kita niya kung paano gumalaw ang Adam's apple ng kanyang asawa nang umakyat ang kamay niya at tinaplos din ang leg nitong namumula. Baby, please don't start now. I mean, not here. Alam mo na, hindi ako marunong magpigil pagdating sa'yo, but Anna didn't listen. Gusto niyang paglaruan ng self-control nito kung hanggang saan ba yon pagdating sa kanya. Nasa public place sila at pwedeng may makikita sa anumang gagawin nila. Hindi niya alam. Pero lately, tuwang-tuwa siya kapag nakikita niya ang asawang nagtitimpe. Di lang sa mga kapilihan niya, kung hindi pati na rin sa mga tantrums at kakulitan niya. Naalala niya kahapon, habang nag-uusap sila, hindi lang ito nakasagot kaagad. Nagalit na agad si Anna. Nagmaktol siya at ilang oras na nagkulong sa kwarto. Hindi niya maintindihan kung bakit inis na inis siya doon at feeling niya ini-ignore na siya ng kanyang asawa. Hindi niya talaga ito pinagbuksan kahit anong pagpupumilit pa nito. Pero nung makita niya na parang gusto nito ang mapikon ay natuwa na lamang siyang bigla. Aliw na aliw siya na hindi niya mawari kapag nakikita niya ito. Then don't. Kapag kawan ay sagot ni Anna habang naglalaro pa rin ang kapilyahan sa kanyang mga mata. Pinagapang niya pa ibaba ang kanyang palad para lalong tuksohin ng asawa. Shit! Malutong nitong saad na ipasok niya ang kanyang kamay sa loob ng swimming trunks nito at kinapa iyon nung mag-umpisa ng mabuhay. Anna, stop it. I could sit you where you stand right now. Pero nagkunwari siyang walang narinig. Pinagpatuloy ang pangaakit sa asawa. Tumingkad pa siya para halikan ang leeg nito. Lately din napapansin ni Anna na parang na-addict siya sa amoy ng kanyang asawa, kaya't gustong gusto niya ang ganito, yung magkayakap at magkadikit sila palagi. Nababanguhan na napaungol siya at marahang hinalikan ang leeg ni Lorenzo. Ramdam sa kanyang palad na nasa loob nito na lalong nagalit ang alaga. I want you now, Lorenzo. Please, feel me. Di na lang puno ng pang-aakit ang boses ni Anna sa pagitan ng paghagod ng kanyang halik sa leeg nito. Damang-dama rin ang matinding pangangailangan ng katawan na batid niyang walang ibang makapagbibigay kundi ang asawa lang niya. Yes, I want you, Anna. Lorenzo was panting. He was almost out of breath. I want you now. He added bago naramdaman ni Anna ang tuluyang pagkaputol ng pagtitimpi nito dahil sa pang-aakit na ginawa niya. Then touch me. Nakangiting wika pa niya. Feeling niya lalo lang siya nanabik sa asawa sa nakikita niyang pagkokontrol nito sa sarili. Di na siya nagdalawang salita nang naramdaman niya ang kamay ni Lorenzong dumaustos papunta sa kanyang puson. Habang tinutulak siya nito papunta sa mas malalim na parte ng tubig. Di siya natatakot kahit marating man sila kung saan dahil bukod sa marunong siyang lumangoy alam niyang hindi hamak na mas magaling ang kanyang asawa at sigurado siya na hindi siya nito pababayaan kahit anuman ang mangyari. Ililigtas siya nito kung may kapahamakan mong magaganap. Katulad noon, ang bata pa lang siya. Umabot sa kanilang bewang ang tubig nang huminto si Lorenzo sa pagdala sa kanya sa mas malalim na bahagi. Ngunit ang kamay walang tigil sa paghimas ng kanyang puson hanggang maramdaman niyang ipinasok na nito ang palad sa loob ng kanyang pambaba. Ramdam ni Anna ang literal at saglit na pagkatigil ng hininga nang dumikit ang mainit nitong kamay sa kanya. Pagkatapos silang sumabog pareho, nagkatinginan at nagkatawanan na lang silang dalawa. Sabay din silang napatingin-tingin sa paligid upang alamin kung may nakatingin nga ba sa kanila. Good thing na mukhang busy rin sa kanilang ginagawa ang mga tao sa paligid. At siguradong walang nakakaalam sa mainit nilang pagniniig sa ilalim ng tubig. I still want you, babe. Hindi ako makabelo ng maayos dito. Nakangising wika pa ni Lorenzo habang nakayakap ito ng mahigpit sa kanyang bewang at nakapulupot naman sa leg nito ang mga braso ni Anna. Hindi ka pa nakakabelo sa lagay na yon, ha? Kunwari ay reklamo na lang niya pero damang-dama naman sa kanyang katawan na pareho silang nararamdaman ng kanyang asawa. She wanted more. Anna? Inihingal na utos niya kay Lorenzo dahil na makabalik sila sa bahay nito na siyang tinutuloy nila sa islang iyon.
Parehong gusto pa nilang sundan ang nangyari sa kanila sa dagat kaya nagmamadali silang bumalik doon. Yes, Lorenzo, puno ng kaligayahan na sabi ni Ana nang sumakay siya sa ibabaw ng matigas na katawan ng kanyang asawa habang narating nila ang rurok ng kaligayahan. Hanggang ngayon parang di pa rin makapaniwala si Ana habang pinapanood niya si Lorenzo kalaro ang kanilang mga panganay at triplets na anak na sina Marcos, David at Justin. Di niya akalain na katulad ng kanyang asawa, magkakaroon din siya ng 3 anak na isang pagbubuntis lang. Tunay nga na malakas ang dugo at ang lahi nito. Kaya palang laki na agad ng tiyan niya nung pinagbubuntis niya ang kanilang anak. Yung 5 buwan na lamang pero kabuwanan na niya. Hindi rin naging madali kay Anang magbuntis at manganak ng triplets. Gayunman wala siyang pinagsisihan na nilahian agad siya ni Lorenzo ng 3 anak dahil never siya nitong pinabayaan mula na magbuntis siya hanggang isilang niya na ang triplets. He was always there to take care of her and most of all to love her. Kaya kahit mahirap, masaya naman magpanahong iyon si Ana dahil ang pagkalooban siya ng anak ng Diyos ay isang malaking blessing na. Di lahat ng babae pinagpapala ng ganoon. Bukod kay Lorenzo, di rin naman pinabayaan ni Ana ang pamilya at mga kaibigan nito, lalo na ng mga magulang at kapatid. Pagkagaling nila noon sa Australia at nalamang buntis siya, sa bahay ni Lorenzo sa Hacienda Ramona sila tumuloy at nanirahan hanggang ngayon. Halos doon na tumira si Nanay Joanna para lang alagaan siya, ganoon din si Tatay David. Di rin nakalimot ang mag-asawang Jason at Amelie na umalalay sa kanila. Kahit pa nga malayo ang mga ito dahil sa Manila nakatira. Sa bahay na yun na rin tumira ang mga magulang ni Ana, nakasama nila hanggang ngayon. Sa awa ng Diyos, unti-unti nang gumagaling ang kanyang nanay Gemma at yon ay sa tulong ni Lorenzo at Jason. Ang mga to nagpo-provide sa lahat ng financial needs ng kanilang ina ni Amelie. Di man nila yon hiniling, kusang loob namang ginagawa ng kanilang mga asawa hanggang ngayon at isa yon sa rason kung ba't masasabi ni Ana, maswerte siya sa kanyang asawa. Dahil hindi lang siya at ang kanilang anak ang mahal ni Lorenzo, kundi pati rin ang kanyang nanay at tatay. Isang bagay na araw-araw niyang ipagpapasalamat sa Diyos. Di na malayo ni Anang may matamis na ngiti na palang nakaguhit sa kanyang mga labi. Narito siya sa kusina at naghahanda ng merienda para sa kanyang mag-aama. It's been 5 years nang mamuhay sila ni Lorenzo bilang mag-asawa. Natupad niya ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Di man niya natupad ang pangarap na trabaho noon dahil mas piniling maging plain housewife para mapagsilbihan ng kanyang asawa at mga anak. Masayang-masaya naman si Ana and besides, hindi lang naman talaga masasabing plain housewife siya dahil katuwang na rin siya ni Lorenzo sa pagiging hasyendero nito. Sa loob ng 5 taon na tinuturuan siya nito sa pagmamanage ng Hacienda Ramona, masasabi ni Ana, marami rin siyang alam sa pasikot-sikot sa lugar na yon. Kapag way napakislot si Ana, nang bigla niyang naramdaman na may braso ang marahang pumulupot sa bewang niya at may matigas na dibdib ang dumikit sa kanyang likuran. Ang sexy naman ng asawa ko, tapos ang sipag pa. Malambing na bulong ni Lorenzo mula sa likuran ay kinangiti lamang niya. Huwag mo nga akong binubola ng ganyan. May sexy ba na bilog na naman ang tiyan? Aniya sabay himas sa kanyang tiyan na malaki na naman. Di naman nagrereklamo ang tono ni Ana dahil ang totoo nakangiti pa nga siya. May buong buntis nga pala siya sa second batch ng anak nila ni Lorenzo. Batch talaga dahil ayon sa ultrasound, quadruplets ang kasalukuyang ipinagbubuntis niya. Kaya pala hindi hamak na mas malaki ang tiyan niya noon kaysa sa first pregnancy niya. Nung nalaman niya ni Ana, sa halip na matakot na amaze pa siya. Alam kasi niya na katulad ni Nanay Joanna, ni Tita Reza at iba pang asawa ng pamilya at mga kaibigan ni Lorenzo, kakayanin niya din magkaroon agad ng maraming anak. Maswerte sila sa kanilang mga asawa, ganun din ang mga taong nakapaligid sa kanila. Kahit gaano pa kalaki ang tiyan mo o kahit ang katawan mo, for me, ikaw pa rin ang pinakamaganda at pinakasexing babae sa paningin ko, babe. Patuloy na paglalambing ng kanyang asawa. Nanatiling nakapulupot sa kanyang bewang ang mga braso nito kahit nahihirapan dahil sa laki ng tiyan. Masuyo rin itong hinihimas ang tiyan niya na parabang dinadama ang kanilang mga anak na nasa loob niyon. Di lang dahil asawa kita at nanay ka ng mga anak ko, kundi dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Lorenzo. Nakangiting sagot ni Ana habang nakatingala ng bahagya sa kanyang asawa. Lumapad ang pagkakangiti niyang iyon na magtagpo ang kanilang mga mata. Dahil nasalamin niya mula sa mga mata ni Lorenzo ang pagmamahal na sinasabi nito sa kanya.
Maingat na umikot ang kanyang asawa sa harapan niya at buong pagmamahal. Nilapatan ng halik ang mga labi niya na agad namang tinugon ni Ana. I love you. I love you so much. Paulit-ulit nitong wika na maghiwalay ang kanilang mga labi. Bagaman puno ng kaseryosohan ang mukha nito. And I'll never get tired of saying those words to you, Ana. Kahit sa last breath ko, sisikapin ko pa rin na sabihin sa'yo kung gaano kita kamahal. Itinaas ni Ana ang kanyang dalawang kamay. Sinapo ang mukha ng kanyang asawa. Puno ng emosyon, sinilubong niya ng tingin na punong-puno rin ng damdamin. And I'll never get tired of hearing those words from you, Lorenzo. Nakangiti ang sagot niya dito at marahang kinawit ang mga kamay na iyon sa batok nito. Mas lalong hindi ako mapapagod na maging asawa mo at maging ina ng mga anak natin. Hanggat kaya ng katawan ko, bibigyan at bibigyan kita ng mga anak na makakapagpasaya sa iyo at sa pamilya natin, kahit gaano pa yun karami. Really? Ibig sabihin 3 buwan na lang hihintayin ko. Pwede na ulit tayong gumawa ng kambal naman? Tanong nito na may pilyong itis sa mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Ano? 3 months? Ikapapanganak ko pa lang nun ah. Abusado ka na yata, mister. Kinurot niya ito sa tagiliran na ikinatawa lamang nito. Masuyong niyakap siya ni Lorenzo at hinalikan sa kanyang pisngi. Just kidding, babe. Totoo na gusto ko rin magkaroon ng maraming anak, pero ayaw kong taon-taon kang nahihirapan sa pagbubuntis at panganganak. Kaya nga 5 taon bago natin sundan ng triplets, diba? Kapag kuwan ay seryosong wika nito at si Ana naman ang napangiti. Sino bang di mapapangiti kung may asawa kang di lang basta maalaga at mapagmahal, kundi napaka-considerate pa? Hindi naman ako nahihirapan. Sarap nga sa feeling eh. Nakangiti ang bulong ni Ana habang nakahilig sa balikat ng kanyang asawa. Kasi alam ko na kahit ilan pa man ang pinagbubuntis at ipapanganak ko, hindi mo ako pababayaan. At bakit naman kita pababayaan? Dalawa tayong gumawa kaya hindi pwede na ikaw lang mahirapan. Dapat partners pa rin tayo, di ba? Lalong tumamis ang pagkakangiti ni Ana. I love you, Lorenzo. Sa halip ay sagot niya bago yumapos din dito. She never imagined that she could experience this kind of happiness. Yung klase ng kaligayahan hindi niya akalaing ipaparanas sa kanya ng lalaking dati pangarap lamang niya. Totoo talaga na kapag ang Diyos ang gumuhit ng tadhana, walang imposible. Maya-maya naputol ang paglalambingan nilang mag-asawa nang magkasunod tumakbo ang triplets papunta sa kanila at yumakap sa kanilang mga hita. Nanay, tatay, love po tayong lahat? Sabay-sabay na tanong ni David, Justin at Marcos habang nakatingala sa kanila. Saglit nagkatinginan muna sina Ana at Lorenzo at saka napangiti bago nagbaba ng tingin para rapin ang kanilang cute at bibong mga anak. Lumuhod pa sa sahig ang kanyang asawa para ipantay ang mukha nito sa 3 nilang panganay. Yes mga anak, dapat love lang tayo palagi, okay? Lalong napangiti si Ana habang nakikinig sa paglalambing ni Lorenzo sa triplets. Dahil mahal na mahal kami na nanay ninyo. At yun ang palagi niyong tatandaan hanggang sa paglaki ninyo. Sana magmahalan pa rin kayo kahit malalaki na kayo. Huwag kayo mag-aaway-away ha? Kasi malulungkot si nanay at tatay. Gusto namin palagi kayong nagtutulungan at nagdadamayan. Promise po, tatay. Si Justin ang mabilis sumagot sa 3. Hindi po kami mag-aaway. Kasi bad po yun, di ba? Magagalit po si Papa Jesus. Ang sabi po sa Bible, dapat po laging love ang mga kapatid, pati na rin po nanay at tatay. Malumanay namang saad ni David. Kahit maliit pa, nakikita nilang may future itong maging pare. Palagi itong nagbabasa ng Bible at laman ng chapel at simbahan. Ito ang madalas kasama ng mga magulang ni Ana pag nagsisimba at umaattend ng mga novena. Sa murang edad, vocal din sa pagsasabi si David na gusto raw nitong maging sakristan paglaki. Idol din daw nito ang pare sa church nila. Gusto rin daw nitong maglingkod sa Diyos kapag kaya na nito. Gayunman walang balak sina Ana at Lorenzo na pigilan ng kanilang mga anak sa anumang landas na gustong tahakin ng mga ito balang araw. As long as alam nilang hindi yon kakasama o kakapahamak ng mga to. At promise din po namin na kami po ang superhero nyo kapag matatanda na kayo. Kami po ang magbabantay at mag-aalaga sa kanila. Sabat naman ni Marcos na inabot pa ang bilog na tiyan ng sariling ina at hinaplos yon ng buong pag-iingat na para bang alam na alam ang ginagawa nito. Si Marcos naman ang mukhang magmamana sa Lola Joanna nito na magaling makipaglaban. Pangarap daw na maging sundalo kaya't ngayon pa lang madalas na itong magpaturo ng martial arts sa ama.
Ganon din sa lolo at lola. Kahit nga sa mga kamag-anak at kaibigan ni Lorenzo na bumibisita sa kanila ay palaging nagpapaturo si Marcos. Ako naman ang magpapainom sa kanila ng milk kapag lumabas na sila, nanay. Katulad po ng ginagawa namin ni tatay at ng baby horse. Puno ng kainosentihan na sabad naman ulit na Justin na kinatawa nilang mag-asawa. Ito ang nakikita nila na susunod sa yapak ni Lorenzo bilang hasyendero. Basta anumang pangarap ninyo, ang gusto nyong gawin sa buhay balang araw, huwag nyong kakalimutan na palagi lang kaming nandito ng tatay ninyo. Isa-isang sinapo ni Ana ang maliit na mukha ng kanyang mga anak habang sinasabi niya mga yon na punong-puno ng pagmamahal. We're always here to support and love you. Your nanay's right, sons. We're always here to support and love you. Ulit ni Lorenzo sa kanyang sinabi na punong-puno ng pagmamahal habang ginugusot naman ang buhok ng triplets. Tila nakakaintindi namang tumangutangulang ang kanilang mga anak bago nagpaalam ang mga tong bumalik na sa paglalaro sa sala. Kapwa nakangiting na sundan na lang ng tanaw ni Ana at Lorenzo ang kanilang mga anak na nag-uunahan pero hindi naman nagtutulakan. Sa halip ay tinulungan pa ni na Justin at Marcos na itayo si David nang tumayo ito. Napahinto tuloy si Lorenzo sa pagsaklolo sa anak. Hayaan mo na mga anak mo. Kita naman natin na kayang-kaya nilang alagaan at protektahan ng isa't isa. Nakangiting pinanood ni Ana sa Justin na pinunasan ng mga tuhod ni David habang si Marcos ay chinek kung may galos ba yon, gayong imposible namang mangyari dahil sa carpet ito na dapa. Mga barako naman yung anak mo manang-mana sa lahi ninyo. Mapagmahal at maalaga din naman, mana sa ina nila. Nakangiti rin na humarap sa kanyang asawa at muli niyakap siya na may pag-iingat. I love you, my baby cake. Alam ng Diyos kung gaano ko kasaya, kaya thankful na ikaw naging asawa ko. Ana smiled lovingly. I love you too, Lorenzo. Pagkasabi noon agad siya nitong nilamukos ng halik at tinugon naman yon ni Ana ng buong puso. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Ana at Lorenzo. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pakikinig. Hanggang sa muli po.